Kung namimili ka ng second-hand na BMW, ano? Hindi, sandali lang. Huwag ka munang tumingin pa. Siguraduhin mong makita mo muna ang listahan ko dahil isa sa mga ito ang pagmamay-ari ko. May 5 pang sasakyang mabilis tumaas ang halaga. Huwag palampasin ang pagkakataon dahil sa 2026 posibleng tumaas ng husto ang presyo ng ilan dito. Kaya manatili ka lang. Narito ang 6 sa pinakamagagandang BMW sa second-hand market na siguradong tataas pa ang halaga. Maikli lang ang buhay para magmaneho ng boring na sasakyan. Ang unang BMW na tiyak na tataas ang halaga. Kung hindi mo pa narinig, isa sa mga unang karanasan ko noon sa pagmamaneho ng M-Car ay ang E46 na ginawa mula 1,900 at 99 hanggang mga 2,006. Noon, nagkaroon ako ng 236 na BMW. Gustong-gusto ko sila dahil analog, simple at ramdam mo talaga ang koneksyon sa kalsada. Isang kaibigan ko ang bumili ng E46 M3 para sa sarili niya at agad akong na-in love. 3.2 litro na straight anim nagbibigay ng napakalakas na performance pero higit pa doon, ikaw mismo ang magpapalit ng gear gamit ang 6 na bilis ng mekanikal na ganda. May 6 na bilis na sequentially manual gearbox pero hindi ito ganun kakonektado. Pero pinayagan nito kahit ang hindi marunong magpalit ng gear na makapag-shift pa rin. Marami ang nagsasabi na ito ang tamang timpla ng M-packaging. Oo, meron itong matamis, mataas ang RPM, sobrang linear at smooth na inline 6 na napakasarap pakinggan. Talagang ganoon ito kaganda. Nakita rin natin na tumaas ang presyo ng hanggang 20 hanggang 30% sa nakaraang 4 na taon. Isa ito sa mga old school na talagang konektado at analog na karanasan sa pagmamaneho. Marami ang nagsasabing ang S54 engine ng M3 ay isa sa pinakamaganda at pinakatotoong tatak na mahahanap mo. Matamis, malakas, masaya at lampas. 300 horsepower. Ano pa ang hahanapin mo? Pero may ilang kakulangan, gaya ng sequentially manual gearbox pump. Kung bumili ka ng sequentially manual gearbox na kotse, sobrang mahal ang mga ito. Kaya madalas kong sabihin, mas mabuting manual gearbox na lang. Mayroon pa ring ilang mga issue tungkol sa posibleng bitak sa likuran. Hindi bihira ang problema sa subframe. Kaya kung magpapagawa ka ng pre-purchase inspection, siguraduhin tingnan ang mga problema sa subframe. Kasama ang bitak, kalawang, at iba pang maliliit na issue. Ang variable valve timing o VANO systems ay nagdulot din ng problema sa BMW. Mag-ingat sa mga tagas ng coolant, valve cover at gaskets, mga karaniwang issue sa lumang BMW. Napaka-mekanikal, napakadaling ayusin. At sa totoo lang, kaya nating mga mahilig mag-do-it-yourself na ayusin ito sa ating bakuran. Kaya madali lang talagang alagaan ang sasakyan na ito. Isaksak, ilagay sa tender, at pagkatapos ng 6 na buwan, ilabas sa tagsibol para sa napakagandang karanasan sa pagmamaneho. Kunin agad habang mainit pa. Kaunti na lang ang natitirang maganda ang kalidad at mababa ang tinakbo. Kung gusto mo ng isa sa pinakamagandang BMW, ito ang piliin mo. Susunod na kotse sa listahan ay isa pa. May kaibigan akong bumili rin ng ganitong kotse. Ginamit niya pang-araw-araw, dinala sa club racing, nilagay pa ang upuan ng anak sa likod. Malaki, mabilis, at mabagsik pa rin hanggang ngayon. Isa ito sa pinakamagandang tunog ng 4-liter V8 engine na naturally aspirated na naibenta sa merkado. Kaya pinag-uusapan natin ang E92 at E93 BMW M3. Available ang coupe, sedan at cabriolet sa henerasyong ito mula 2008 hanggang 2013. Hindi mapag-aawayan ang mga kotse na ito. Pwede kang pumili ng 6-speed manual o 7-speed dual clutch transmission. Sabi ng mga reviewer, kahit mabilis ang dual clutch transmission, kayang sabayan ng manual ang 0 to 60 at quarter mile times. Pili ka na lang. Nakita ko na may ilang kotse na mababa ang tinakbo ay tumaas ang halaga ng 20-30% sa nakaraang 5 taon. Tumataas talaga ang presyo nila. Dahil maraming lumilipat sa Turbo 4, Turbo 3 at hybrid, mas hinahanap ng tao ang kapanapanabik na driving experience, gawa ng BMW. Ang E92 BMW M3 ay isa sa pinakamagaganda mong makikita. May kakaibang tunog at ugong ito dahil sa V8 engine na talagang napakaganda. Bukod dyan, tandaan na hindi mura ang mga sasakyang ito at parang supercar kung tumakbo, kaya kailangan ng espesyal na pag-aalaga. Isipin mo rin ang banil system at throttle actuators na kadalasang problema. Naranasan ko ito sa M5 ko dati, nag-check engine light pa nga. May mga maliliit na plastic gear sa ibabaw ng intake system, kadalasan ay nauupod ito dahil gawa lang sa plastic, tapos maglalabas ng code. Magiging magaspang ang takbo ng kotse
magsisimula itong mag-surge at mag-hunting. Lalaki ang problema. Palitan mo na agad ang mga iyon. May lalaki sa United Kingdom na nagre-retrofit gamit Metal Gear kaya hindi mo na mararanasan ang problemang iyon. Bantayan pa rin ang regular maintenance tulad ng coolant at langis. Tingnan ang tagas ng coolant, water pump at thermostat. Siyempre, pwedeng magkaproblema ang valve cover at gasket pero ulitin ko, siguraduhin lang ang maayos na maintenance at sulit ang kotse mong alagaan. Halos panghabang buhay at tataas pa ang halaga nito. Gayunpaman, may isang kilalang issue. Tama, ito ay ang rod bearings. Oo, may E60M5 din ako at pareho sila ng istruktura. Ang ibabang bahagi ng makina, ang interface sa pagitan ng crankshaft at ng connecting rods. Mayroon silang rod bearings at ang mga rod bearings ay may posibilidad na pumalya. Tama iyon. Kaya magpa-Blackstone testing ka ng kaunti at siguraduhin mong malaman kung may metal sa langis. At ayos ka na. Iminumungkahi kong palitan mo ang rod bearings tuwing 60 hanggang 70,000 milya para maiwasan ang pagkagasgas ng crankshaft. Kaya, sa isang banda, ang S65 V8 engine na makikita mo sa mga M3 na ito ay kilala bilang isa sa mga mas problemadong makina sa linya ng BMW. Isa rin ito sa pinakamagagaling. Ang mga susunod na BMW na gugustuhin mong makita ay ang E30 generation, lalo na ang M3 na version. Ngayon, karamihan ng M3 ay may inline-6, 8 twin-turbo o turbocharged. Pero galing ito sa panahong tunay na motorsport sila. 4-cylinder na naturally aspirated engine ang base trim o kung tataas ka sa M3 na. Ang mahirap lang, mahirap hanapin at mahal ang M3 pero hindi naman kailangan mag-full M3. Pareho silang maganda ang katangian. Ang BMW E33 series ay mula 1,900 at 84 hanggang 1,900 at 91 at may ilang pangunahing drivetrain na konektado rito. Isa sa pinakakaraniwang makina ay ang 2 tuldok 5L M20 inline-6. Tunay na hiyas at napaka-smooth o maaari mo ring makuha ang 2 litro na inline 4-cylinder engine sa M3 na tinatawag na S14, isang tunay na hiyas. Pwede kang pumili ng ilang iba't ibang gearbox noon, alinman sa 5-speed o 6-speed manual. Huwag mo nang intindihin ang automatic dito. Wala namang may gusto ng slash box. Tandaan, manual gearbox talaga ang hanap dito. At para sa pinakamahusay na karanasan sa pagmamaneho, isa ito sa mga pinakamahusay na kotse. Pinaka-raw na kotse na mahahanap mo. May malaking kulto ng tagasunod. Maraming tao ang nagmamahal sa mga kotse na ito, pero may ilang kahinaan din. Luma na ang preno at suspension nila, kaya malamang may kalawang at ingay. Maingay at magaspang. Dapat bantayan ang bushings, bahagi ng suspension at preno. Marami sa mga ito ay lumana. Ang preno, performance, at handling ay dising ganda ng modernong kotse. Pero gaya ng sabi ko, ito ay raw na karanasan sa pagmamaneho. Iba pang mga bagay na dapat isipin ay kalawang. Ibig kong sabihin, sa kotse na mula pa noong 80s at early 90s, oo, nakakalungkot man, pero posible talagang magkaroon ng kalawang. Maghanap ka ng kotse na inalagaan at minahal, baka makahanap ka ng mas maganda. Sa Southern United States, California, Florida, at Texas mo dapat hanapin. Pero kahit ganoon, may mga kolektor talaga kahit saan. Maging mapanuri lagi. Mapapansin mong patuloy pang tataas ang presyo ng mga sasakyang ito kahit malaki na ang itinaas sa nakaraang dekada. May kultong status sila, simple at madaling i-modify. Kaya kumuha ka ng E30 na manual o mas maganda pa, kumuha ka ng E30 M3 kung makakahanap ka at malungkot mang isipin kung kaya mo itong bilhin. Dahil mahal na sila ngayon at patuloy pang tumataas ang presyo, mahirap din silang hanapin dahil 1 taon lang ginawa. Ang susunod ay tunay na hiyas. Pinag-uusapan natin ang 2011 model year BMW isa M Coupe, tama yan, sa platform ng 1 Series pero binigyan ka nito ng manual gearbox na 6 na bilis lang. Pero ang N54 ang tampok dito, 3 litrong twin turbo inline 6, gaya ng nasa 300 at 35 isa ko dati. Gustong-gusto ko ang drivetrain at platform. Nagkaproblema kami, pero ang kotse ko, isang karaniwang 300 at 35 bumababa ang halaga. Habang ang isa M tumataas ang value. Hindi mo dapat basta itapon ang pera mo sa manipit dahil may problema sila sa tibay. Nagkaproblema ako sa high pressure fuel pump at piso fuel injector pero naayos ito sa recall o bulletin. Naging issue rin ang wastegate rattle. 2 turbo, 2 wastegate kaya 2 beses lumitaw ang problema. Nagkaroon ka ng karaniwang mga tagas ng coolant, mga issue sa water pump, pati na rin ang mga problema sa oil filter housing. Pasensya na. Marami akong naging problema pero lampasan mo na. Karamihan dito do-it-yourself lang. Mahilig lang talaga akong mag-do-it-yourself.
Wala akong magarang teknolohiya pero naayos ko lahat ng problema sa driveway, water pump at thermostat na magkasama sa ilalim. Oo, matrabaho ito at aabuti ng 7 hanggang 8 oras sa driveway. Gawin mo lang lahat. Isa ito sa pinaka-legendary na driving experience. Walang kapantay at may sariling kulto ng tagasunod. Dahil sa compact nitong itsura, kakaunti na lang ang mga sasakyang ramdam mong maliit at masikip tulad nito. Halimbawa, sa Ferrari 296 nagdesisyon ang Ferrari na paliitin ito na pagtanto nilang hinahanap ng mga tao ang mas masayang sasakyan. Maliit, parang bite-sized, kumbaga alam mo na, mas maliit ang sukat. Ibig sabihin, mas maganda ang handling ng kotse, mas mabilis ito at yan ang M1M. Tiyak na tataas ang halaga nito sa 2026 magmasid at maghanap ng mabuti, maglaan ng oras. Mahirap silang hanapin, pero kapag nahanap mo, dapat itago. Ang panglima ay isang sasakyan na tinatawag na boot dahil mukha siyang maliit na boot. Sa una, hindi naman siya ganun ka-interesante, medyo kakaiba at awkward ang itsura. Tama, natatangi talaga ang kotse na ito, kaya maraming gustong magkaroon nito. Tinukoy natin ang Z3 M Coupe na ginawa mula 1,900 at 78 hanggang 2,002 na may iba't ibang makina. Noong panahong iyon, may S52 o S54 inline 6-cylinder engines na may 3.2 liters na displacement at 5-speed manual gearbox. Kaya sobrang saya nitong kotse. Gustong-gusto ko talaga ang mga ito. May kaibigan talaga ako na nagkaroon din ng ganitong kotse noon at nagpasya siyang ipagpalit ito para sa mas bagong modelo. 4 na litrong M. 72. Sa huli, kapag inaalala niya ngayon, medyo nanghihinayang siya, iniisip niya, alam mo, dapat pala tinago niya pareho kasi tumataas na ang presyo ng mga kotse na ito. Bakit kaya? Napaka-raw talaga ng kotse na ito at maganda bilang club sport car. Ang downside lang, tataas ang maintenance at mas mahirap humanap ng pyesa. Madalas kang sa aftermarket pumunta at ginagawa halos lahat ng trabaho. Kung kaya mo ring itago ang resibo. Collector's item na ang kotse kaya hindi bumababa ang halaga. Pero nagkaroon din ng ilang problema. Mag-ingat sa kalawang, mag-ingat din sa mga issue sa suspension. Particular, may mga problema tayo sa subframe ulit. Ang mga problema sa cooling tulad ng water pumps at thermostat, palaging issue yan sa mundo ng BMW. Kung bumababa ang antas ng coolant mo, may problema. Suriin mo, siguraduhin walang tagas, siguraduhin hindi mo ito sinusunog at ayos ka na, bukod doon. Paborito ng mga tao ang mga sasakyang ito at mahirap makuha dahil kakaiba ang disenyo tulad ng sapatos ng payaso. Kaunting produksyon, analog na pagmamaneho na halos walang teknolohiya at malakas na suporta ng fans. Tulad dati, ibig sabihin, tataas ang presyo. Kunin agad habang mainit pa. Hindi ako makapaniwala na gumawa sila ng mga sasakyan na ganyan. Tingnan mo na lang ang mga ginagawa nila ngayon. Hindi ito tulad ng lumang Z3 M Coupe. At syempre, susunod ay isa sa mga kasalukuyan kong pagmamay-ari. Tumakbo ang produksyon mula 2006 hanggang 2010. Mataas ang RPM, F1 inspired ang drivetrain performance na di malilimutan pero may issue sa reliability. Tama, pagmamay-ari ko ito at itatago habang buhay. Napapansin kong tumataas na ang halaga kahit dati mababa at bumagsak kaya natakot ang iba. Marami ang hindi gusto ang mga ito dahil sa mahal na maintenance. Mismong si Doug ay nagsabi, alam mo, sobrang hindi maaasahan ang mga kotse na ito pero isa sila sa pinakamagagaling. Saan ka pa makakakita ng super salon na tumatakbo ng lampas? 200 milya kada oras. Kaunti na lang ang natitira. Pwedeng pumili ng 6-speed manual o sequentially manual gearbox na gamit ko ngayon. May ilang issue rin. Dahil sa 507 horsepower niyan, talagang nakakabasag ng pyesa, pati rod bearings gaya sa E72 M3. Posibleng problema rin ang throttle actuators at rear differential kasi halos pareho lang ang makina. Dinagdagan lang ng 2 cylinders at kaya nitong masira ang rear differential. May tagas sa coolant at problema sa water pump. Simple ang sasakyan sa ilang aspeto tulad ng mechanical water pump, pero may ibang bagay na hindi. Mas maraming teknolohiya ito kaysa sa buong National Aeronautics and Space Administration Space Shuttle na kasya lang sa daliri mo. Pinapayanig nito ang Lamborghini at Ferrari sa tunog ng Eisenman exhaust sa E60 M5, alamat talaga. Ayokong ibenta ang sasakyang ito kahit kailan. Dahil kahit na bumaba na ang presyo nila sa mga 25,000 dolyar para sa isang matinong halimbawa. Nagsisimula na nating makita na tumataas na ulit ang presyo nila habang napapansin ng mga tao na ang gastos ng pagmamay-ari ng mga sasakyan ngayon ay sobrang taas na rin naman. Mahal ang hybrid na baterya, electric na motor, pati malalaking module at screen, kaya mataas ang gastos sa pagpaayos ng mga sasakyan ngayon. Kung mamahalin ang maintenance ng sasakyan mo, dapat sulit din ang driving experience. Hindi lang dahil sa Samsung Electronics sa dashboard. Legendary talaga ang kotse na ito. Mapapansin mong patuloy tumataas ang presyo ng mga ito ngayon.
Para sa mas bagong BMW, siguro sila lang ang bibilhin ko. Sana nasagot ko lahat ng tanong ninyo. Alin ba ang dapat ninyong bilhin dahil tumataas ang halaga? Hanggang sa muli mga kaibigan. Paalam.